Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Naoya Inoue kontra Junto Nakatani. Fight schedule May 2, 2026, ganapin sa Tokyo Dome, ito po sa bansang Japan. Sa labanan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. Marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino po ang inyong papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat Andong Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, mga idol na sa inyo pa rin po talaga ang huling desisyon. Kaya naman po, inanyayahan ko kayo, sabi ko nga, panoorin nyo ang buong video. At nang sa ganun, inyo ring maanalisa na kung saan hindi rin po kayo basta-basta nasasang-ayon sa aking ginagawang prediksyon. Kumbaga mga idol, malaya kayo sa inyong gagawin. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po Andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison natin mamaya. Unahin natin na sa panig nitong challenger, Junto Nakatani. As a professional boxer, may impresyon bukartada ito. 32 wins with 24 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 28 anyos, height 5 foot and 8 inches na may reach na 68.5 inches, southpaw and stance, knockout ratio 75%. Last fight, December 27, 2025, Sebastian Hernandez ang kanyang nakatunggali. Panalo ba yun na most decision? Itong si Junto Nakatani. Eksperyensya. Si Junto Nakatani ay nag-3 division world champion po mga idol. Kung sakasakaling manalo siya kay Inoue, ito na po yung kanyang pang 4 division world champion at ito na rin po ang pinakamalaking laban sa kanyang buong professional boxing career. Kasi bukod kay Inoue, na kung saan famous, hawak pa ni Inoue mga idol ang 4 major title belts sa super bantamweight division. Oo. Sino-sino ang mga nakatunggali ni Junto Nakatani na kung saan sumubok sa kanyang kakayahan? Mga idol, isali ko na yung huli niyang laban kontra Sebastian Hernandez. Bakit? Kasi doon po talaga nakikita natin na napahirapan din si Junto Nakatani. Take note, hindi pa napapalaban sa isang world title bout si Sebastian Hernandez. At sa panig naman ni Nakatani noong laban nila mga idol, hindi ako nagkakamali, yung unang sampayon ni Junto Nakatani sa super bantamweight division. Oo. Nakasagupa din ni Junto Nakatani si RJ Cortez, Andrew Moloney, Alejandro Santiago. Isama na rin natin ang ating kababayan na si Vincent Astrolabio. Oo. Noon saan po mga idol, yan po ang matitindi na kalaban talaga ni Junto Nakatani na masasabi nating eksperyensyado, may skills, ganyan. So, dadako naman tayo sa pinaka-skills naman ni Junto Nakatani. Boxer puncher ito. Pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter puncher style. Sa huling laban, defensive style siya doon. In and out, moving around. Pressure meron din. Nakipag-brawlan din. Pero malimit sa pressure puncher style din ito. Oo. Sa huling laban lang, nag-defensive siya mga idol. Timing sa pagbato ng suntok, power, accuracy. Durability, matibay or may tibay din po ito mga idols. Pero yun nga, sa buong professional boxing career ni Junto Nakatani, ay ito pa lamang po ang pinaka-matindi niyang makakalaban, ang kanyang kapwa Japanese na si Naoya Inoue. Oo, bukod sa pangalan na itala na ni Inoue, yun nga, si Inoue pa lamang po ang matindi talaga na masasabi natin. So dito rin masusubok ang tibay nitong si Junto Nakatani talaga kay Naoya Inoue mga idols. So isa sa dapat bantayan ni Inoue dito sa estilo ni Junto Nakatani, yung overhand left. Malakas po yun mga idol. At isa pa, yung height and disadvantage itong si Junto Nakatani, jab-jab on combination, tapos papanatili sa distansya kasi nga mas epektibo ito si Junto kung ipanatili ang distansya, gawa ng ito po ay talagang may katangkadan ikumpara doon kay Inoue. So kay Inoue na po tayo. Naoya Inoue bilang sa professional boxer, may impresyon bukartada, 32 wins with 27 wins coming by way of knockout, undefeated din, may edad 32 anyos,
height 5 foot and 5 inches na may reach na 67 inches. Orthodox ang stance, account ratio 84.33%. Last fight, December 27, 2025, David Picasso, panalo by unanimous decision, si Naoya Inoue. Eksperyensya, si Naoya Inoue po ay naging 4 Division World Champion at naging 2 Division Undisputed World Champion. Sino-sino mga nakasagupa ni Naoya Inoue? Mga idol, siyempre, una kong pangalanan si Nonito Donaire na kung saan muntik tumalo kay Inoue sa unang laban. Note ko yon, matanda na si Donaire doon, mga idol. 39 years old, kung di ako nakakamali. Tapos si Inoue kasagsagan ng kalakasan. Hindi na natin i-ano yung rematch kay Donaire kasi matanda na po talaga si Donaire noon. Pero kung pangabot sila ni Donaire sa kapanahunan din ni Donaire, talaga naman. Luis Neri, dyan nakatikim ng unang knockdown si Inoue. Bukod sa amateur boxing po mga idol. Sa pro fights, Luis Neri ang unang nagpa-knockdown dyan kay Inoue. Tapos sa sundan po sa isa pang Meksikano na knockdown din si Inoue. Ang lahat ng nagpatumba kay Inoue mga idol, puro knockout ang sinapit sa mga kamay naman ni Inoue. Luis Neri, tapos Murzon Akhmadaliev, skills ang mayroon noon mga idol. At isama na rin natin si Stephen Fulton. Diyan unang sumabak si Inoue sa super bantamweight division sa laban niya kay Fulton mga idol. Hindi po basta si Fulton din. Tapalis, skills ni Inoue, boxer puncher din. Pressure, defensive, roller, counter style. Volume, sa pagbato ng suntok. Power, timing, hand speed, accuracy, IQ sa ring. Tapos yung kanyang liksi na mga galawan, footwork, moving around and out. Depensa, average. May mga openings din si Inoue mga idol. Walang movement. At saka open si Inoue. Kaso lang, pagdating sa durability, sabi ko nga, marunong lang ito ma-knockdown, pero marunong makabawi. Marunong bumangon. Matindi din ang determinasyon. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin sa ranking ng BoxRec. Sa Super Bantamweight Division, umaabot po sila dyan sa 1,462 kamoboksingero. Rank 1 si Inoue. Rank 2 naman itong si Junto Nakatani. Sa bansang Japan, umaabot naman po sila doon sa 152. Rank 1 ulit si Inoue. Rank 2 si Junto Nakatani. Sa titulo ng paglalabanan, mga idols, nasa top ranking din itong si Junto Nakatani. So dyan mga idol sa ranking at sa sitwasyon na challenger, so advantage kay Inoue yan. Lalo na kung laban mo sa scorecard, close fight. Delikado si Junto Nakatani mga idol na madali din. Oo. Yung tinatawag natin na favoritism. Oo. So ngayon dadako na tayo sa physical na appearance. Si Naoya Inoue sa ngayon may edad na 32 anyos. Si Junto Nakatani po ay may edad na 28 anyos. Pareho pang nasa prime. Pero si Inoue 32 anyos po mga idol. Kung nyo napapansin, may mga pagbabago na sa galaw ni Inoue. Hindi na katulad nung dati na talagang nakakatakot. Ngayon si Inoue mga idol, lalo na kumatangkad ang katunggali. Although epektibo naman siya, pero hindi na talaga ganun na yung mga isang suntok lang talagang may kalalagyan, ganyan. Kasi yung kanyang huling laban, matangkad yun si Picasso, 5'9", kung yung nagkamal, 5'8", gano'n. Halos magising tangkad di Junto Nakatani. Na kung saan hindi man lang napabagsak na Inoue yun. Inasahan yun, na knock-out yun kay Inoue, pero hindi. Or else, pwedeng, ang ginawa ni Inoue mga idol, hindi niya ini-knock-out para masatisfied yung mga boxing fans, mapanood yung laban ng matagal, gano'n. Pero pwede rin sabihin natin na hanggang doon na lang talaga yung lakas ni Inoue. Pwede gano'n. So ngayon dadako naman tayo sa height and reach advantage. 3 inches ang itinangkad ni Junto Nakatani, 1.5 inches sa reach. Sa knockout ratio, pareho silang knockout artist. 84.38% knockout ratio ni Inoue. 75% knockout ratio nitong si Junto Nakatani. Pero comparison nito, nandoon kay Junto Nakatani ang height and reach advantage. Power advantage naman para sa panig ni Naoya Inoue. So activity fight para active. Experience siya. Kung sa uri po ng nakalaban, lamang si Inoue. Oo. So, pero hindi rin po pwedeng sabihin na lugi na talaga si Junto Nakatani sa experience. Pero marami na nakasagupa si Inoue na matitindi. Tulad ni Luis Neri.
Marujan Akpadilyev, Stephen Fulton, at marami pang iba. So, siguro mga idol, masasabi kong, lalo na si Inoue po ay matagal na dito sa Super Bantam, 60-40 sa eksperyensya. O lalo na dito sa Super Bantam. Kasi sa laban ni Juntoro Katani, kalawa pa lang niyang laban yan. Sa Super Bantamweight Division. At kung nyo napapansin, sa puntusan lang din nanalo si Juntoro Katani. At karapat dapat pang magkaroon ng rematch yung nagkatunggali ni Juntoro Katani. Sa totoo lang. Skills. Parehong boxer puncher. Nandun kay Inoue ang hand speed, power, liksi ng mga galawan. Siyempre, volume. Nandun naman kay Juntoro Katani, mga idol, ang height and disadvantage. Kung mapanatili niya ang distansya, delikado si Inoue din dyan. Dahil hindi naman ganun kahigpit sa depensa si Inoue, pwedeng abutin. Sa uppercut, sa overhand right, sa jab-jab 1-2 combination itong si Juntoro Katani, pwedeng abutin si Inoue dyan. At i-note ko sa inyo na knockout ratio nitong si Junto is 75%, so may kalalagyan. Pwedeng ma-knockdown si Inoue dyan, at kung malas-malasin, pwede pa siyang ma-knockout. Bagamat hindi knockoutin itong si Inoue, pero marunong matumba. May kalalagyan. Delikado to na laban para kay Inoue, mga idols. Sinong Yamado, Kuya Dong Sports? Kung walang titulo ito, mga idol, 50-50. Pero dahil may titulo, at hindi po basta ang hawak na titulo nitong si Inoue, na kung saan per major title belts, kung di ako nakakamali, kasama pa yata dyan ang Daring Magazine. So, 55-45 in favor of Naoya Inoue, mga idols. Oo. So, dito mga idols, sa 55-45, 5% lang po ang diferensya. At kung nyo napapansin, na sa 5%, physical na appearance ang mayroon kay Juntoro Katani. Height and disadvantage. Siyempre, kahit lugi siya sa lakas, mas mababa ang kanya knockout ratio, pero pasok pa rin sa knockout artist si Juntoro Katani. Oo. Sa totoo lang, mas maganda ang galaw ni Juntoro Katani sa kumpara kay Inoue, kasi si Nakatani may tago-tago pa sa mukha si Juntoro Katani. Si Inoue, lalo sa huli niyang laban, yun, isa pa yun, napapansin ko. Yung motivation. Yung motivation ang isa sa posibleng maging problema nitong si Inoue. Sobrang tiwala sa sarili. Dahil undefeated, pwede niyang mamalaitin itong si Juntoro Katani, at doon siya nanilikado, mga idols. Dahil si Juntoro Katani may one punch knockout din yan. Tanda natin, 75% ang kanyang knockout ratio. At kaya niyang abutin talaga yan si Inoue. Uppercut, kung sa close range uppercut, left hook, abot talaga eh. Tapos yung jab niya, 1-2 combination, yung kanyang overhand left, delikado abutin talaga si Inoue dyan, mga idol, sa totoo lang. Kaya, delikado tong laban para kay Inoue. Oh, sabi ni Inoue, kung matalo siya, hindi daw katanggap-tanggap. Mga idol, may kasabihan na pagka mag-angas ka, yung tipong kung sa Bisaya, mga idol, manganti ka, manansag ka. Kung sa Bisaya, yung mga idol, Bisaya kasi ako, yung manansag ka, anong meaning sa Tagalog niyan? Kasi nagtagalog lang din po ako. Gawa na para maintindihan ng lahat ng mga boxing fans. Yun po ang isa sa problema, yung manansag. Yung tipong hindi pa napisang itlog, binilang mo na yung sisiw. Yun ang problema doon kay Inoue. At yun nga, overconfident. Yun ang magiging problema dito kay Inoue ngayon. Kasi pag nagkumpiyansa siya dito, kung tatayo siya dito sa harapan lang ni Juntoro Katani, may kalalagyan din siya. At kung si Nakatani naman ay tatayo lang din sa harapan ni Inoue, may kalalagyan din si Juntoro Katani. Bakit? Si Juntoro Katani sa close range sa suntukan, diyan magkakaroon ng mga gap sa kanyang pagbato ng suntok, sa kanyang mga depensa na makikita ng puwang o butas. Pareho sila. Kaya dito, mga idol, sa laban na to, matira ang matibay. Oo. So, 55-45 ang ating comparison in favor of Naoya Inoue. Prediction. Parehong may tibay. Pero mapapaisip ka, pareho itong knockout artist.
kung sino ang unang magkakamali dito at kung sino ang unang makapagpatama ng solido dito mga idol, may kalalagyan talagang tatamaan eh. At yun nga, yung hand speed, liksi ni Naoya Inoue, pwedeng malingat si Junto Nakatani dyan. Pero yung estilo ni Inoue, pwede ring abutin ni Nakatani sa kanyang pamatay na suntok, yung kanyang overhand left. Kasi mahaba eh, malayo ang saklaw nitong si Junto Nakatani. At sa close range sa suntukan, magaling din si Nakatani, lalo na yung kanyang uppercut. Tatamaan at tatamaan si Inoue niyan. Lalo na si Inoue mga idol, wala ganong head movement. Hindi rin ganon kagaling sa depensa. Kasi ang pinaka-depensa ni Inoue ay ang opensa na rin. Kung nyo napapansin sa laban niya kay David Picasso, inaabot si Inoue, tinatamaan din si Inoue, kulang lang sa diin talaga yung suntok ni Picasso. Paano kung si Junto Nakatani dahil malakas ito? At sabi nga ni Junto Nakatani, yun isa pa, yung pagiging uhaw ni Junto Nakatani. Yung uhaw na uhaw ka sa panalo. Yung focus si Junto Nakatani, si Inoue kasi pwedeng, oo, nandun tayo, nag-iingat ito, nagfo-focus din ito, pero iba talaga yung parang wala nang makatalo sa akin. Yung mga ganon, yung sobrang tiwala, yun, problema to para kay Inoue pag nagkataon mga idols. Okay, prediction na tayo, naka 16 minutes tayo, mahaba eh. Ng aking nagagawang video, dapat 10 minutes lang. So prediction ko po dyan, maaring sang-ayon kayo, maaring hindi rin. Naoya Inoue by decision. Yun naman sa decision, majority decision. Kasi nga may tibay din itong si Junto Nakatani. May kakunatan din. Gamit ang hand speed, power, pwedeng maging dominante sa laban. So, dahil sa knockout artist naman itong parehong maglalaban, so given din dito ang knockout win. Knockout loss. Panig pa rin ako kay Inoue na mananalo by knockout 1-9 rounds. Posible niyang madali itong si Junto Nakatani. Oo, 1-9 rounds. Gamit ang hand speed, power, di man niya mapatumba itong si Junto Nakatani, pero di malayo na magkaroon ng basag-basag na mukha itong si Junto. Sanhi nang ipatigil ang laban, pwedeng gano'n na mangyari. Or else, talagang ma-knockdown si Junto Nakatani, pwede. Pero yun nga, may tibay ito. Kaya ang sa decision, pwedeng magkatalo itong dalawa. Sa panig naman ni Junto Nakatani, gamit ang kanyang height and reach advantage, power, pwede niyang gulangan si Naoya Inoue. Hindi lang niya sasabayan si Inoue. Panatilang distansya, jab-jab, one combination, in and out, moving around. Abot talaga siya dyan. Aabot siya kay Inoue. So, dahil si Inoue naman ay marunong lang din manakdown at may tibay, so delikado din si Inoue dyan na madadali sa puntusan. Bagamat matrabaho yan para kay Junto Nakatani, pero delikado si Inoue dyan sa puntusan din. At baka manakdown pa si Inoue. Kaya makalamang sa puntusan itong si Junto Nakatani. Ano mga round kaya? Posible ma-knockdown itong si Inoue sa suntukan na yan. Sa tingin ko mga idol, magsimula sa round 4 to 8, pwede ma-knockdown dyan si Naoya Inoue. At kung malas-malasin pa si Inoue, pwede pang ma-knockout din dyan sa laban na yan mga idols. Manong round, posible ma-knockout din si Inoue. Doon din po sa round 9. Round 9, 10, pwede din ma-knockout si Inoue sa laban na yan. Bakit? Maaring si Inoue makalamang sa early rounds at ang mangyayari po ay maging kumpiyansa sa later rounds. Alam naman natin na may pamatay na suntok yang si Junto Nakatani. Pwede. Delikado si Inoue dyan. Sa lahat ng rounds, pwede. Maging si Inoue din. Delikado din si Junto Nakatani. Sa lahat ng rounds dito kay Inoue. Kasi si Inoue, sanay rin po yan sa pangmatagalang laban. Kaya dito sa laban na ito, mga idol, pwede rin nga mauwi sa tabla pa yan. Pwede pang mauwi sa tabla yan. Dahil bigating pangalan din si Junto Nakatani sa bansang Japan. At si Inoue naman ay lalo na. Alam naman natin na katumbas ni Pacquiao si Inoue sa bansang Japan. Famous yan. So, magandang laban. Sa tingin ko, kung sa skills lang tayo magbabase, malayo ang 12 rounds kung walang matumba o ma-knockout sa laban. Pero dahil sa tibay, kakunatan itong dalawang maglalaban, yun nga, delikado pa nga mauwi sa tabla yan. Palitan lang sila. Pwedeng ganun kasi yan. At pwede rin na makalamang si Inoue sa hand speed, makalamang sa puntusan si Inoue, pwede maging dominante sa laban. At sa panig ni Junto Nakatani, talaga naman, may tools din talaga siya na pwede makalamang din sa puntusan sa laban, which is yung distansya.
So kaabang-abang to na laban, mahirap to na laban, malaking pagsubok to sa magkabilang panig, hindi lang kay Inoue. Lalo na't si Inoue ay nag-iingat po sa kanyang malinis na record. Oo. So talagang kung pipiliin nyo si Junto Nakatani, may mga tools po talaga ito para sa kanyang ikapanalo. Oo. Nasa kanya na nga lang mga idol kung gagamitin niya yan. Ang sa tingin ko lang, magkamali si Junto Nakatani dyan kung sasabay. Huwag lang niya sabayin si Inoue, tukuran, jab-jab at tubilis, takbo-takbo style. May kalalagyan si Inoue, pwedeng madali talaga si Inoue dyan. Sa tangkad ba naman, 3 inches ang diferensya mga idols. 1.5 inches sa reach. At tandaan natin may power pa itong si Junto Nakatani. So may kalalagyan din po talaga si Inoue. Kahit na pinili ko dito si Inoue, pero may kalalagyan po talaga siya dyan sa kahit saang anggulo. Oo. At twist din natin sa panig ni Inoue, yung hand speed at power, doon posibleng nanilikado naman si Junto Nakatani. Kung kaya ba niya saluhin ang mga suntok ni Inoue. Oo. Kaya kabang-abang talaga to. Matinding laban to mga idols. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. Ang kasunod natin tatalakayin ay ang laban ni David Benavides at Sordo Ramirez ba yun? Oo, yun yata yun. Yung nasa cruiserweight division, magsisimula challenger si David Benavides. So mga idol, hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. God bless po sa ating lahat.